Praise the Lord. Isang magandang araw, magandang gabi sa mga kaibigan, sa mga kapatid namin sa pangalan ng ating Panginoon. Muli ay narito po ako, ang inyong lingkod, Pastor Butch Leoterio, kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port Watts. Minsan po ay muling magbabahagi ng panibagong paksa, usapin patungkol po sa ilang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Atin pong pagbubulayan sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ang paksa, ang bautismo ba ay kailangan para ang tao ay maligtas? Sapagkat hindi lahat ng sekta ng pananampalataya ay naniniwala o nagpapahalaga sa bautismo. Pero kami, nakabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ Port Watts, malaki ho ang paniwala namin na ang bautismo sa biblikal na usapin at katotohanan. Naniniwala po kami ito ay isa sa sangkap sa pagganap ng kalooban ng Diyos na hindi lamang ang tao makasampalataya magsisi, kundi babautismuhan. Sangkap ang bautismo sa buong pagtanggap ng tao sa katiyakan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang atin hong teksto, ang sabi sa Marcos, ang kapitulo ay 16, talatang 15 hanggang 16. Pakinggan po ninyo ang pagkakawika ng Biblia. At sinabi niya sa kanila, ang Panginoon ang nag-uutos at nagsasalita rito, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Lahat ng mga katotohanang mababasa sa Biblia, kasama dyan lahat ng utos at pagsinunod ay may pangako ang Diyos. Sa susunod at tatalima, upang hindi tayo maligaw ng pagganap at pagsunod natin sa buong katwiran at kalooban ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano ang ibig sabihin po? O ano ang unang hakbang? Ano ang unang hakbang bago matanggap ng tao ang kaligtasan? Ano ang unang hakbang na gagawin? Una, iniutos muna ng Panginoon sa kanyang mga tunay na alagad ang mangaral. Kasi hindi pwedeng mabautismuhan ng tao kung hindi muna makakatanggap ang tao ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya basahin natin ang ating teksto at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Humayo, utos ng Panginoon sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo. Ipangaral ang ebanghelyo. Saan? Sa lahat ng kinapal. Basta mga dako na matao, ang tawag dyan ay kung saan maraming tao, dako na namumugad ang mga tao, sa bahay man yan, sa plaza, sa barko, sa bus, sa palengke, naandun ang mga kinapal, ang mga taong gaya natin, na dapat sila ay makapakinig ng pangangaral. At sa tao, at sa mga tao, magmumula roon, hindi lang makinig, kundi may sasampalataya at magpapasyang magpabautismo. Praise the Lord. Ngayon, may halimbawa po sa Biblia. Nangaral muna siya. May halimbawa sa Biblia na nangaral muna. At sa pangangaral ng apostol na ito, na si Apostol Pedro, sa kanyang pangangaral, naunawaan ng mga tao ang pangangaral ni Apostol Pedro. Na yung palang mga napangaralan niya, yun pala ang
nagpapatay, nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po niyang sabi sa Aklat ng mga Gawa, ang Kapitulo ay 2. Ang talata nito ay 36 hanggang sa mga sumusunod na talata. Pagkatalastas nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" Nagtanong ang mga tao sapagkat naliwanagan nila at naunawaan nila na yung ginawa nila ay hindi ho kalooban ng Diyos. Saktan at ang ipapako nila ang Panginoon. Kailan nila naunawa ang mali ang kanilang ginawa? Nang si Apostol Pedro ay nangaral ng Ebanghelyo sa mga tao. Kaya ang tanong ng mga tao, batay sa kanilang napakinggan at naunawaan, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At ano ang sabi ni Apostol Pedro? At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." At alam po ba ninyo kung ilan yung napangaralan ni Apostol Pedro at nakapakinig, nakasampalataya, nagsisi, nabautismuhan? Ang wika ng Biblia ay 3,000 na mga tao. Sapagkat sa panahon noon, yung 3,000, mga lalaking Hudyo lang yan. Hindi pa kasama dyan sa bilang ang mga asawa ng mga babaeng Hudyo. Yung mga babae na asawa, hindi pa kasama sa 3,000 dyan. Ay may mga anak pa yun. Ibig sabihin, 1,000 ang nakapakinig ng pangangaral ni Apostol Pedro. At yung nakapakinig, yun yung sumampalataya, nagsisi, bandang huli, nabautismuhan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, may patotoo si Apostol Pablo. May patotoo po si Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid. Nang patotoo ni Apostol Pablo ang sabi sa unang Korinto, ang Kapitulo 1, talatang 16. Anong patotoo ni Apostol Pablo? Ganito po ang wika ng banal na kasulatan. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 16. "Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo." Ano ang patotoo ni Pablo? Hindi pala siya sinugo para mabautismo. Kundi si Pablo sinugo, tinawag ng Diyos bilang apostol sa kanyang panahon para mangaral. Basahin natin. "Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo." Kundi anong sabi pa? Kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Si Pablo pala, mula sa kanyang patotoo, sinugo siya upang mangaral. At yung mga napangaralan ni Apostol Pablo, nang tumanggap sa Panginoon at nakasampalataya, sa kanya binautismuhan. Praise the Lord! Kaya walang apostol na sinugo ang Diyos mula sa Biblia na sinugo para bubautismo. Walang apostol na ganyan. Ang mga apostol na sinugo ng Panginoon sa Biblia at yung mga tatawagin pa ng Panginoon para tumanggap ng biyaya ng pagka-apostol hanggang sa panahon natin, tumatawag at nagsusuguan ng Diyos. Una, para mangaral ng Ebanghelyo, ng mabuting balita, ng salita ng ating Panginoon. Kaya take note, ang mga tunay na sinugo ni Kristo, tinatawag, sinusugo, una, para mangaral ng salita ng Diyos. At doon sa makikinig at sasampalataya, magpapasya ang tao, magpabautismo. Purihin ang Panginoon. Ngayon, sa pangangaral pala ng mga tunay na sinugo ng Diyos, sa pangangaral pala,
ang Diyos din pala naglalaan ng mga taong makikinig. Dahil sa pakikinig ng pangangaral, diyan ho pala ang tao makakasampalataya. Dahil hindi pwedeng magpabautismo ang tao kung wala siyang napapakinggang pangangaral. Kaya lang ang tao magpapabautismo sapagkat pag napakinggan niya ang ebanghelyo na ipinapangaral ng mga tunay na sinugo ng ating Panginoon. Makikinig muna para siya makasampalataya. Pakinggan po ninyo. Roma Kapitulo 10, ang talatay 17. Kaya nga, basahin muna natin sa English. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ano po sa Tagalog? Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamamagitan po ng salita ni Kristo. Kaya bago ang tao mabautismuhan, kailangan muna niyang makapakinig. At ano ang mapapakinggan? Salita ni Kristo na ipinapangaral ng kanyang mga tunay na sinugo. Praise the Lord! Pinatutunayan ba na ang mga ngaral ay mga sinugo para makasampalataya ang tao? Pakinggan po niyo ang sabi. Sa aklat pa rin po ng Roma, Kapitulo 10, talatang 14 hanggang 15. Pakinggan po ninyo. Mahalaga pala na ang mga ngaral ay sugo para ang tao makasampalataya ng totoo. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig ng walang tagapangaral? Kaya sa pagsampalataya ng tao sa salita ng Diyos, mahalaga ang mga ngaral ay sinugo. Kaya ang tanong ni Pablo, paano silang mga ngaral kung hindi sila mga sinugo? Yung mga sinugo, yan yung may karapatang mangaral. Na pagka yan ay napakinggan ng tao, ang pagdadala nila ng mabuting balita ng salita ni Kristo. Hindi mamamali ang pagsampalataya ng tao batay sa kanyang napapakinggang pagtuturo at pangangaral ng mga taong tumanggap ng karapatan. Tunay na mga sinugo ng Diyos. Hindi mamamali ang pakikinig ng tao kapag ginawa nila ang katotohanang itinuturo ng Panginoon. At ano pa sabi sa verse 15? At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Paano nga naman mga ngaral kung hindi sinugo? Ibig sabihin, sumasang-ayon si Pablo at ang Biblia. Ano ang pagkaunawa ni Pablo? Paano nga naman mangangaral ang tao kung hindi siya sinugo? Kaya bago ang tao mangaral, susuguin muna siya. Tatawagin muna siya. Praise the Lord! Kaya mahirap mangaral kapag ang tao ay hindi tumanggap ng makalangit na pagtawag at pagsusugo ng Diyos. Kasi pag ang mga ngaral ay hindi tumanggap ng makalangit na pagtawag at pagsusugo ng Diyos, nababago ang laman ng Biblia, nababago. Kaya ang tao nalilito. Para hindi malito ang tao, tiyakin natin na ang mga ngaral ho sa atin ay tumanggap ng karapatan ng makalangit na pagtawag at pagsusugo ng ating Panginoon. Yun ang legit na pangangaral para hindi maligaw ang tao sa kanyang pakikinig at pagsunod niya sa kung ano ang nilalaman ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Ngayon, pinatutunayan ho ba ng Diyos na yung mga ngaral ay sinugo? Opo! Ano ang wika ng Bible? Pakinggan po niyo sa Lucas. Ang kapitulo ho nito ay 11, ang talata ay 49. Basahin natin kung tama ang pangangaral at pag-aangkin ni Pablo na paano silang mangangaral kung hindi sila mga sinugo. Yan ang paniwala ng Apostol Pablo. Yan ho pa isinasang-ayunan
ng iba pang talata na ang mangangaral ho talaga ay sinugo. Sabi sa Lucas 11:49, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. Take note ha, take note. Karunungan ng Diyos. Hindi ho karunungan ng tao, ano? Sabi, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. Ano ang batay sa karunungan ng Diyos? Pakinggan ho natin. Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta. Yung mga propeta sugo sa lumang tipan, mangangaral. Para hindi maligaw ang Israel. Hindi mamali ang pagsunod nila sa katotohanan ng Diyos sa panahon ng lumang tipan. Ano pa? At mga apostol. Yung mga apostol, saan sugo yan? Saan yan, anong napapanahon yan? Panahon ng bagong tipan. Yan pala ang mga sugo, tumanggap ng makalangit na karapatan na pagkatawag ng Panginoon bilang apostol mangangaral. Ano yan? Ayon sa karunungan ng Diyos. Kaya tama ang katwiran ni Pablo. Paano nga naman mangangaral ang tao kung hindi siya sinugo? Kailangan ang mangangaral ng tunay na ebanghelyo ng katotohanan, mga sinugo. At anong patotoo ng Lucas 11:49? Ayon sa karunungan ng Diyos ay magsusugo siya. Kung tayo ay sakop ng bagong tipan, hindi pa nangyayari ang huling aklat ng Biblia, Apocalypse, sakop pa tayo ng bagong tipan, kaya ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo siya ng mga tao na tatawagin niya at binigyan niya ng karapatan ng pagka-apostol. Yung pagka-apostol, tao ang namamatay. Pero yung katungkulan ng pagka-apostol, yan yung ayon sa karunungan ng Diyos. Walang kamatayan, opisina yun eh. Karapatan ng pagka-apostol, yan ang ibinibigay ng Diyos. Batay sa kanyang karunungan. At kung sino ang kanyang susugo itatawagin, doon ho tayo makikinig sa kanyang makalangit na pangangaral. Sapagkat ang kanyang pagtuturo, ang tunay na sugo, sa ating panahon, sa kapatay ng bagong tipan, legit yun. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, yan pala mga sugo ayon sa karunungan ng Diyos. Yan pala, wika ng Biblia, ang magsasalita ng salita ng Diyos. Hindi kung sinong mangangaral. Ang mga sinugo ayon sa karunungan ng Diyos, yan pala ang mga magsasalita ng salita ng Diyos. Pakinggan po niyang sabi, Juan 3, talatang 34, sapagkat ang sinugo, yung salitang sinugo, nabanggit na naman, ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya hindi lahat pwedeng mangaral eh. Ang Biblia ay mahigpit ayon sa karunungan ng Diyos. Ang magsasalita lamang ng salita ng Diyos ay kung ano ang ayon sa karunungan ng Diyos. Ano ang ayon sa karunungan ng Diyos? Kung tayo ay sakop pa ng bagong tipan, Lucas 11:49, yung apostol na kanyang susugo tatawagin, yun ang legit na makakapangaral ng tunay na ebanghelyo para huwag malito at maligaw ang tao. Kaya kung meron man dapat na mapaknan ng tao, sabi ni Pablo, sugo ang mangangaral. At sino yung sugo na mangangaral at magsasalita ng salita ng Diyos? Yan yung pumapatak batay sa karunungan ng Diyos. Magsusugo siya ng apostol. Hanggang sa panahon natin. Yang karunungan ng Diyos, hindi pwedeng mabago ng tao yan. Karunungan ng Diyos yan. Kapasyahan ng Diyos yan. Praise the Lord. Ngayon, sa pangangaral pala, hindi lang ipapangaral ang ebanghelyo. Hindi lang ang tao tutor ang sumampalataya kapag siya'y nakapakinig. Sa pangangaral ng ebanghelyo, aakayin din ang tao na magsisi. Magsisi. Kaya pansinin po ninyo, balikan natin yung sa Gawa. Gawa, ang kapitulo ay 2. Ang talata, mga kaibigan, mga kapatid, ay 38. O pakinggan po ninyo. Balikan natin, ano po? Sa pangangaral ng Apostol Pedro. Anong sabi ni Apostol Pedro sa kanyang pangangaral? Acts 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, nangangaral si Pedro ha, mangagsisi kayo. Sa pangangaral, ang tao na nakikinig, hindi lang sasampalataya, aakayin din siyang magsisi
Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa pangangaral, hindi ka lang sasampalataya kapag nakapakinig ka ng pangangaral, ng tunay na pangangaral ng mga tunay na sinugo ng Diyos. Aakayin ka ng iyong pagsampalataya sa iyong pakikinig. Aakayin ka rin hindi lang manampalataya, kundi magsisi. Praise the Lord. At yan palang pagsisisi, ang sabi sa Gawa 3:39, pakinggan po ninyo ang wika ng banal na kasulatan. Gawa 3:19, anong sabi? Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Yan, Gawa 3:19, mangagsisi, magbalik loob. Praise the Lord. Ngayon, matapos ng tao'y makapakinig ng pangangaral at sumampalataya, batay sa kanyang napakinggan, tuturuan din siyang magsisi. Ito palang pagsisisi. Bakit ito kasama? Sapagkat ito pala ay utos ng Diyos. Hindi pwedeng magsisi ang tao kapag hindi niya maunawaan. Kailangan maunawaan muna natin na ito pala ay utos ng Diyos na ang tao magsisi. Pakinggan po niyo ang katotohanan na ito. Sa Gawa, ang kapitulo ay 17. Ang talata ay 30. Kaya para sa pangangaral, bakit may sumasampalataya? Bakit may nagsisisi? Yan palang pagsisisi, utos ng Diyos. Dapat pala talaga natin gawin. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dapat ngayon, pakinggan po natin, ipinag-uutos niya sa mga tao. Anong utos? Mangagsisi silang lahat sa lahat ng tao. Kaya utos ng Diyos ang magsisi. Kailan tayo makapagsisisi? Kapag tayo po'y nakapakinig ng pangangaral ng mga tunay na sinugo ng ating Panginoon. Yung Diyos na nag-utos na tayo'y magsisi. Pag ginawa pala ho natin yan, ang sabi sa aklat ng unang Juan, ang kapitulo ho ay 1, ang talata ay 9. Pakinggan po ninyo. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, yan palang pagsisisi, pagpapahayag ng kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Praise the Lord! Diyos din pala ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Okay, ano pa? Matapos na tayo sumampalataya sa ating napakinggan sa mga tunay na sinugo ng Diyos, at matapos tayo ay makapagsisi, sapagkat nakapakinig tayo ng pangangaral doon ho ang tao. Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko, sa pangalan ng Panginoon, tayong mga tao, saka lamang tayo makapagpapasya na magpabautismo o magpahugas ng ating kasalanan. May mga nagsasabi na ang bautismo hindi na daw mahalaga. Wrong. May nagsasabi na ang bautismo ay parang pakitang tao lang. Wrong. Pag ang paniwala ng tao'y mali, ang pagkaunawa sa Biblia, hindi ho natin masisisi ang iba sapagkat kung hindi sila mga tunay na sinugo, binabago nila ang katotohanang paliwanag ng Biblia. Pero sa ganang akin, kapag katunay ang sinugo ng Diyos, kaya nga kami, may kinikilala kaming buhay na apostol. Tinawag ng Diyos para mangaral ng tunay na ebanghelyo sa lahat ng tao. Kaya ang aming pinanindigan, mahalaga para sa amin ang bautismo, sapagkat ito ay kailangan sa kaligtasan. Kasi si Satanas, wala siyang karapatang sumampalataya. Wala siyang karapatang magsisi si Satanas. Dahil si Satanas pa impyerno na eh. At si Satanas wala rin karapatang magpabautismo.
Kasi nakatalaga siya sa impyerno. Ngayon, kung meron mang may karapatang sumampalataya, magsisi, magpahugas ng kasalanan, magpabautismo, tayong mga taong makasalanan. Tayo ang may karapatan para hanapin natin ang magtuturo pala, ang gagawa pala ng mangaral at magbautismo sa tao para maligtas ang kaluluwa, mga tunay na sinugo ng ating Panginoon. Pagka hindi tunay na sinugo, hindi nila mapapahalagahan ang bautismo. Hindi nga daw mahalaga ang bautismo sa kaligtasan, sabi ng ibang nagtuturo. Hindi ho tayo galit sa kanila. Ang layunin ng aking pangangaral ay upang ituro ko ang tama, sapagkat upang huwag ho tayong maligaw, mamali ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang tanong, ang sabi niya sa Marcos 16:16, ang sabi, ang sumasampalataya mabautismohan, maliligtas. Hindi naman sinabi ng Panginoon, hindi na mahalaga ang bautismo. Hindi naman sinabi ng Panginoon, hindi nagliligtas ang bautismo. Kahit ang mga apostol na nasa Biblia, walang sinabi na hindi nagliligtas ang bautismo. Walang sinabi ang mga apostol na nasa Biblia na hindi mahalaga ang bautismo. Wala ho tayo mababasang isang talata na hindi mahalaga ang bautismo. At si Kristo sa kanyang bibig, wala hong mababasa tayo na talata na lumabas sa bibig ni Kristo na ating Panginoon ay hindi mahalaga ang bautismo. Manapa, may mababasa tayo. Ang Panginoon nagpabautismo kay John the Baptist, pero hindi sinabi ng Panginoon, nagkasala ako. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi na mahalaga ang bautismo. Kundi anong sabi ng Panginoon? Sa Mateo Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 17, anong sabi ng Panginoon kay John the Baptist? Juan, payagan mo ngayon, sapagkat ito ang nararapat sa atin sa pagganap ng buong katwiran ng Diyos. Hindi naman sinabi ni Kristo, Juan, hindi mahalaga ang bautismo. Hindi sinabi ni Kristo. At hindi rin sinabi ni John the Baptist na hindi mahalaga ang bautismo. Hindi sinabi ni Kristo, hindi nagliligtas ang bautismo. Hindi sinabi ni John the Baptist, hindi nagliligtas ang bautismo. Anong sabi ni Kristo? Payagan mo ngayon, Juan, sapagkat ito ang pagganap sa buong katwiran ng Diyos. Praise the Lord. Kaya kay Kristo mahalaga ang bautismo. Bakit? Sapagkat yung bautismo pala, utos ng Diyos. Maliwanag ho yan. May talata, ang bautismo utos ng Diyos. 3. Aklat ng Lucas, Kapitulo 7, ang talata ay Lucas, Kapitulo 7, ang talata ay 30. Pakinggan po ninyo, utos pala ng Diyos ang bautismo. Hindi sinabi ng Diyos, hindi na mahalaga yan. Kundi ang sabi, utos ng Diyos, yang bautismo. Lucas 7, talatang 30, dapat pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanila, sa kanilang sarili, ang payo ng Diyos. Payo pala ng Diyos yan, iutos pala ng Diyos magpabautismo at hindi sila napabautismo sa Kanya. Kaya sa panahong ito ng bagong tipan, itinuturo na pala, utos, payo ng Diyos ang tao magpabautismo, pero maraming ayaw magpahalaga at sumunod nito. Pero doon, sa napangaralan ng tunay na sugo ng Diyos, gagawin natin to, utos pala. Ang Panginoon nga nagpabautismo sapagkat alam ni Kristo, nakapagliligtas ang bautismo. Ang tanong, bakit ginagawa namin yan sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts? Na ang tao matapos na mapangaralan, ang tao sumampalataya, nagsisi, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas at babautismohan. Bakit binabautismohan namin ang tao? Sapagkat ang bautismo, batay sa katotohanan ng aral ng Biblia, nagliligtas ang bautismo. Kasama yan sa proseso ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi ka lang sasampalataya. Magpapabautismo ka pa bandang huli, sapagkat ang sabi ni Kristo, yan ang pagganap sa buong katwiran ng Diyos.
Purihin ang pangalan ng Panginoon. O pakinggan po natin, yang bang bautismo ay talaga nagliligtas? Abay opo, talata ng Biblia ho ito. Hindi pwedeng magsinungaling ang Biblia. Sino ang sumulat nito? Si Pedro. Ano si Pedro? Apostol. Kaya anong paniwala ni Pedro? Nang isinulat niya ito, ang paniwala ni Pedro bilang apostol, ang bautismo nagliligtas. Unang Pedro 3:21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatid bagay ang bautismo. Ano sabi? Ngayon nagligtas, sabi ng Apostol Pedro, sa makatid bagay ang bautismo. Maliwanag, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Hesukristo. Ano si Pedro? Apostol. Pero anong kanyang paniwala? At ang pagsulat niya, isinulat ni Apostol Pedro batay sa kanyang ginagawang pagbabautismo. Ang bautismo pala ng apostol na si Pedro at ng mga susuguin at tatawagin pa ng Diyos, ang bautismo pala, ayon sa Biblia, nagliligtas kasama yan sa pagliligtas na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ang paksang ito ay wala ho akong sinisiraan na anumang sektang pananampalataya o sa buong sangkakristyanuhan na naniniwala kay Kristo. Wala ho akong pinapatamaang anumang paniwala. Kundi ang layunin ko lang ho ay makaambag na kung ang iba ay nalilihis at namamali ng pagtuturo, ang layunin ko ay makaambag batay din po sa katotohanan itinuturo ng banal na kasulatan. Wala ho ako ritong kwento, wala ako ditong ginawang labas sa Biblia. Lahat ng aking sinabi ay batay sa mga talata ng katotohanan. Kaya sa mga kaibigan namin, kung naghahanap kayo ng katotohanan, ang Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts, saan man daw kung mayroon ng church na aming kinabibilangang church, ay welcome po kayong dumalo sa aming mga pananambahan at mga paglilingkod na ginagawa. At kung nahihirapan kayong hanapin ang aming mga church, makikita nyo kami sa mga bus, sa mga jeep, sa mga palengke, sa mga terminal ng mga sasakyan, sa mga barko, sa bangka. Yan, madali nyo kami makikita. Kami lang ang nangangaral sa mga matataong lugar. Purihin ang Panginoon. Kaya sa gabing ito, sa araw na ito, pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa inyong panunood at pakikinig ng katotohanan na ibahagi ko. Maraming pong salamat. God bless us all. Praise God.